Ay, ito magawa tayo ng video kung saan rush hour. Sasabakin natin rush hour. Ito gamit natin. Model mo is avoid traffic or iwas traffic. Singit-singit, mga ganun. Ganun ang bagay. Party tayo ngayon ha. Singit. Layo pa yung jeep. Signal light. Lagit. Okay, babaybayin natin sa Makati Road. Papasok sa Makati. Yes, Makati ako nag-work. Iwasan natin ang violation as much as possible. Yes, o iwas. Bawas. Kung maaari, zero. Ito yung tinuturo ng MRO. Nagbibigay din ng MRO ng training sa mga motor, sa mga proper way ng pagmumotor. Disiplina, yung respeto sa kapwa motorista at sa mga pedestrian. Lagi na lang may issue dyan, laging inaapakan sa pedestrian lane. Kasi ito nga yung gagawin natin, tuturuan natin ng ibang riders sa pamamagitan ng video na to kung paano ang proper way ng pagmumotor. Hindi mo kailangan mag-violate. Yung mga singit lang na, madali lang yan. Pero dapat kung ang proper execution ng pagsingit ng walang kailangang violation, gagawin natin. So pagka nag-MC lane ka, siguro kung tatakbo tayo ng normal driving natin na common rider, mga Makati siguro 1 hour 10 minutes. Pero pagka nag-MC lane tayo or nag-proper o may disiplin ng maneho, siguro cost ka lang ng mga 10 to 15 minutes na delay. Hindi na masama yun kaysa naman lagi tayong binabatikos. Sa ngayon, nakabunto tayo dito sa Suzuki na to. Masar tayo. Mag-headlight. Headlight tayo. Laging headlight on. Kasi isang paraan to para makita tayo ng mga kasalubong or sa binubuntutan natin sa sakyan. Overtake kayo, lagi mag-signal. Dapat laging clear. Yan, clear, open. Overtake. Then babalik ka ngayon, may kasalubong ka, balik ka na agad. Tapos watch out, merong manhole. Yan, dapat yan. Nakikita ng gobyerno yan, ng MWS yan. Overtake ulit tayo, balik. Sige mo na flash ka para hindi ka kapusin. Halos lahat alam na yung ganitong sistema ng pagmamaneho, pero yung proper way ng discipline na itinuturo ng natin ng MRO dapat ginagawa natin para pamarisan tayo. Actually ako, naka-vest din ako, tapos padding, yung pantalong padding pati jacket ko, which is kailangan din, wala kang time picture eh. Pag may tatawid na gano'n, alam mo yung takot kasi sila, baka di sila pagbigyan sa likod mo o yung nasa unahan mo, patawirin nyo na. Kasi ano rin naman yan, kayo rin naman tumatawid din kayo eh. Tignan nyo lagi ang side mirror nyo bago pumasok sa mga yung sisingitan nyo. Check nyo muna kung may kasunod kayo. Kaya importante yung side mirror. Ito open pa rin sa kanan, kasi walang restriction naman sa kanan. At yung iba naman kasi nasa sakyan, alam naman mabagal na dito pa nag-stay sa overtaking lane. Diyan lang kaka-problema ang kalsada ng Pilipinas. Walang speed na dapat kung saan lane ka dapat, kung fast lane ka dapat nandun ka sa outermost lane o innermost lane, ang isa dalawa. So pwede tayo class ka sabay signal light.
biyahe natin halos mahigit isang oras. Yeah, bear with us. Kakat natin yung video para hindi siya mahabang panoorin pag in-upload natin at hindi matagal i-upload. So siguro magkakat tayo ng video every traffic light or basta every kanto or every 20 minutes try natin natin dito. May kakanap na kayong proper signal execution. Ito nyo, ang daming walang nasa hindi naka-linya. So walang helmet. Okay, violation. Yung nasa loob ng kotse naka-helmet. Sorry, nag-go pala yun. Wala palang buhok. Okay, joke time. Back to driving. Dito po tayo sa kaliwa. Good, meron tao. Kita mo na to, meron na siyang tao. Bali wala pa rin sa kanila. Meron na nagmamando. Go pa rin siya. Ngayon, overtaking side dapat kaliwa, di ba? Gawin nyo lagi, maaari. Since siya naman na nasa kaliwa, hindi siya mabalik, kapila ka naman yun. Kung gusto mong bumili, make sure open. Ito, hindi tumitingin. Side mirror niya, pasok sa katawan niya. Hindi niya nakikita kung merong incoming sa likod niya. Eh, nasa fast lane tayo, tumatakbo tayo ng halos 70 km/h. Pag flash kayo, may kasalubong tayo, flash. Okay. Pag mayroong incoming traffic na kukross sa'yo, since wala naman stoplight, parating ka na, mag-flash ka na. Overtaking tayo on this side naman kasi mabagal dito. Pero mali yung ginawa natin. Balik tayo dito sa tamang overtaking side. Ngayon, ang kaliwaan na to, may mga kumakaliwa dyan, so stay ka sa gitna o kumari gilid, pero wag mo muna ibablock yung kanan kasi right way yan para yung sa mga kanan naman. So ngayon tayo stoplight, stay lang tayo ng go. Hindi ko makikita yung mga vibrations. Ayan. Pause tayo. Gamit loading, kailangan kita sa mga gloves. Kung malalaglag na gamit sa inyo, check nyo pag nasa smartphone nyo. Ito nagdadami yan, may bata pa, may nakakap pa yung bata, violate pa. Imagine natin, ayun, gusto natin bumira, is open to, pwede yan. Walang speed limit pa rito. Try natin. Close natin ang ating shield para hindi ka mailang sa hangin o baka mapuhin ka pa, mag-post ka na aksidente mo. Ay, hindi na tayo. 92. Nasa fast lane tayo, so walang restriction. 100 feet. Ito ka na. Dapat yung preno mo sakto dyan. Tumatawid. Engine brake kung maaari. Pag nakakapusin kayo ng preno, gamitin yung engine brake. Masanay kayo gumagamit ng engine brake. Yan yung sa mga clutch, pero saka yung transmission, pero yung automatic siguro parang engine brake sa kapit. Then one time gumamit ako nun, yung
muntik ako malaglag eh sa motor. Okay. Ay ba pala yung nagamit ko nung trendy pala yung unang gamit ko ng automatic clutch. Pag engine brake ko, muntik ako malaglag sa motor. Traffic ka naman, since ko pa rin, okay lang. Ayun, etong dito gagana yung discarding niya. Pag nagkasya manibela, kasya katawan ng motor. Yun ang principle dyan. Okay. Observa lang tayo paano tayo sumingit. Dapat hindi pa rin reckless ang pagsingit nyo. Hindi yung singit ito, singit doon. Kung 1 lane, okay lang yan. 1 to 2 lane, singit-singitan mo, okay lang yan. Pero yung from 1 lane to 3rd lane, kung overtake, sisingit-singit ka, yung mali na yun. Swerving ka na nun. Pwede ako, lilipat ka sa kabila, maya usog ka na naman sa kabila. Pwede yun. Ito na naman, traffic pa rin. Ngayon, singit ka, kanan. Open eh. O, second lane lang tayo, diba? Ngayon, pwede tayo mag-third. Linipat ng ikatlong linya. Pero, sarado yan, parado. Check kung ano yung mas open, yung kayo. At kung sinong aalis, papakantihan nyo, pasukan nyo agad. Ito, yung likod niya, siningit siya doon. Hindi ko na masasabi kung anong papasukan natin. Instinct na yun eh. Kung bus, pwede mo singitan to. So, dapat nakapasok ka dito sa likod. At may problema kung singit yung bus, nag-iipit tayo dyan, pinakakasyan. Tayo sa likod, sige tayo sa bus. Okay ng konti yan, pasok tayo dyan. Pero huwag kayong nakasok ng ganyan. Delikado tayo yan, delikado sa motor yan. Pasagin ka lang yan, baligtad ka. Tayo sa kabila, kanan. Okay, open, di ba? Ngayon, ipit ka na naman dyan. May tayong kumanan or kumaliwa sa likod ng jeep. Ayun, di ba? Open. Ito, open na naman, dara-diretso lang. Bumuting na ka kasi may dumudura sa bus. Yari tayo. Mga dumudura, masama yung sumusuka. Paano tayo? Open dito. Ngayon, huwag kang kumanan, dito ka lang sa kalima. So, diba? Pasok tayo. Hindi ka, baka may tumura. Mahirap, baduraan ka pa. Pasok. Yan, kita nyo traffic officer yan, walang helmet. Maiispatan natin siya. Ano kaya masasabi niya, naka-video tayo. Yan. Paano natin gagalangin yung mga ating mga opisyalis? Sila mismo ang nagbabiolate lagi ng batas. Ayan, ganyan. May posas, hindi ko lang, police pa yan, may posas siya, may radyo, etc. May uniform, walang helmet. Pupunta natin. Huwag na. Ayun, go pa. May itig na dyan, huwag ka sa kanan kasi sakayan yan. May itig na dyan. Dapat dito ka sa kaliwa. Left most part ka. Tama ba yung turn na yun? Ayan, ang mga jeep yan. Merong counterflow sa kabila pero I doubt it na pero huwag na lang. Tapos yan, nagaling sa pangketa. Bila tayo, kaliwa. Dito tayo. Tumapat sa atin. Ito, sige tayo sa kanan. Focus sa kanan. Okay. Pwede pa tayo huwag ka nawang kanan kasi may ipit ka lang yung tunod yan.
tayo. Pupuntasin sa regular. Ambulansya dapat pinipitin mo. Pag hindi ka siya lang pinipitin. Hindi na mag-antay. Open. Sige, pasok. Open pa yan. Pasok na manibela. Okay. Ito na yung ambulansya. Nakalis na ka. Nice. Galing ng kanyang coatings. Open. Bitaw. Open yung kanan, pwede yan. Kasi sa atin naman walang overtaking sideline. Nawala na lahat simula nung pinatupad yung rock lane tsaka motorcycle lane. Wala nang overtaking lane. Itong area to, kung area to wala pang speed limit hanggang dito eh. Alam ko hanggang dun sa ano na eh, dun simula sa may Derby dyan sa may Litex. Alam ko dyan yung speed limit. Iwasan niya masyadong pumunta sa may kanan side. So parang na puntahan ng motor yung pag-traffic. Pero bihira ako dyan. Napupunta na pero hindi ko advisable na dyan pa kasi may mga tao, may bumababa, may sumasakay, lalo sa ganitong lugar, nakakain ito, babae, may mga obstruction, yung gilid pa nung kalye, nandun lahat ng debris, tako, kung ano-ano pa, buhangin, na pwede mag-cause sa'yo para ma-uras ang gulong mo o mag-uras ang gulong mo. May loose na tali sa isang motor na to, baka mag-cause sa kanya ng ano, sabihan nyo na. Hindi naman siguro makapatok sa motor yun, pero baka mahirap na. Ito, dito alam ko simula ng speed limit ng motor, ng sasakyan. So MC lane tayo. Ito natin masabihan kasi pag nakatapat na lang tayo, naka-check kung sabihin natin. Nakakahilam yung hangin tsaka yung alikabok sa mata pag naka-open shield. Kaya dapat talaga may shield ka pa rin eh. Boss, may taling nakalawit. Para tayo ng shield ng konti. So 59, 58, 8 palengke ito, matraffic po lagi itong area ito. Maraming nagpo-cross. Kasi yung problema rito sa area ito, yung illegal parking. Kita nyo yan, 2 lanes ang kinain na nung parking ng mga sasakyan. 2 lanes o 3 lanes, diba? Mali. Kaya tuloy yung mga public utility lumalabas sa linya, tatawid dito sa area natin.
parking na gano'n. Lahat ng public utility dapat doon dadaan. So exit tayo, 68 tayo. Tignan nyo rin yung speed natin. Dapat ano dito. Yung merong mga sasakyan na nag-stay sa MC lane natin, kusilahan nyo na rin para reminders na rin na linya natin to, huwag nyo nang agawin. Tapos linya ang Commonwealth eh. Common sense na lang sa mga ibang drivers sa mga 4 wheels na ang Commonwealth may 10 lanes. Tama ba? 10 lanes? Langin natin. Gold pa kaya ata eh. Baka nagkakapag tayo. Basta alam mo, at least more than 8 lanes tayo. So, yung MC lane, nag-iisa lang yan. Sana naman, huwag nyo nang agawin. Para sa mga taxi, mga jeep. Kasi, kung nag-i-stay, labas kayo sa motorcycle lane, nagiging safe ang motorcycle lane para na-encourage natin yung ibang 4 wheels na driver, yung mga solo driver na mag-switch sa motor. Pagka sila, sabihin mo, isang pong driver na solo driver nag-switch ng motor, isang pong kotse mo wala sa kalye. Siyempre may ginagaw niyan mga jeep, mga taxi, siyempre kita nila unti-unti mabuwasan ng sasakyan kasi nag-switch sa motorcycle lane. Yung mga nag-switch ng motor, mga nakakotse, kaya dapat gawin ng gobyerno i-push ang motorcycle lane na magpapasulit exclusively sa mga motor lang para yung ibang nakakotse na hindi naman sanay mag-motor mag-motor na lang para nang sa ganun mabawas din sa dami ng sasakyan sa kalye. Sana naman narinig itong panawagan to. I-push ng gobyerno sana ang i-push ng gobyerno ang motorcycle lane exclusively. Walang dapat tapasok ng mga 4 wheels para yung ibang na 4 wheels na isa lang, solo driver, hindi naman kailangan ng magdala ng kotse, magpupunta lang kayo. Nakakabawas pa kayo sa dami ng sasakyan sa araw-araw. Diba? Lang po. Okay. Back to Commonwealth. Yan. Kung yung ba yun, nag-isang pa, nasa motorcycle na yun. Pag gano'n, kailangan nyo puputi umalis. Kasi, kaya siya umalis, may mga jeep. Okay na. Kaya nag-iwas na rin siya. Pero kung wala jeep, baka tara-tara-tara rin. Ito ngayon, sa ganito, dahan-dahan kasi hindi malaman itong condition rate ko. Ayan, nag-clear na natin. Nakita yan lagi pag overtake sa public. Kung overtake kayo, make sure nakikita nyo yung mukha ng driver na side mirror niya. Kasi pag nakita mo yung mukha niya, posible rin nakita ka niya, hindi ka nasa blind spot niya. Yun ang isang safety ng pag-overtake. Yan, nakita natin driver ng jeep at hindi nakatingin. Pero at least wala ka sa blind side o sa blind spot ng kotse o overtake mo. Lagi yun, tanda nyo. Kailangan, kung nakita mo yung mukha ng driver na sisigitan mo, may possibility na nakita ka rin yan. Pero pagka hindi mo nakita yung mukha niya, malamang hindi ka rin niya nakita. Doon nagkakaroon ng accident. Sabi ka, langaw. So ngayon, nag-over tayo ng 7 kph, nalibang tayo. So 7 na pala tayo, ilang dapat. So ngayon, kakaliwa tayo papuntang Balara, Pagdasora, Balara. Signal, hand signal at signal ng signal light at hand signal. Ganito yung sakay na to. Unahan na natin ng para makasigil tayo sa hand signal tayo. Hand signal.
signal ulit. O kaya kaliwa. Ayan, kaliwa tayo ngayon. Signal. Pag liliko kayo, gamitin yung katawan nyo, pampabilis ng liko nyo. O maglilin kayo. Yun sa mga banking naman tinatawag yan. Ibang topic naman yan. Tatakil natin yan. Unti-unti. So ngayon, ito lang magagawa natin. Traffic muna tayo. Okay. Nandito tayo sa UP. UP Balara. Ang UP. Ito, MC Lane dapat. Andito eh. Okay, that's MC Lane. Ito na tayo. Huwag nyo kalilimutan. Kaya naman na nasa MC Lane lang tayo. Kailangan umalis. Konti na siguro. Isa-isa lang. Nagbigay yung kotse, magbigay ka na rin kasi may possibility na tatawid, eh di dire-diretso, mapapagda mo ngayon. Isang bagay sa pag-overtake nyo, dapat twice ang bilis nyo sa overtake nyo. Diba? Ang tansyahin nyo, yung papasukan nyo after ng overtake nyo. Yun lang yun. Oops. Make sure malakas ang preno, kagaya yan. Mas magandang sabay ang preno yung pagpreno. Harap likod plus engine brake para pinaka-effective. Ito na yung sinasabi ko, may mga obstruction na dapat nililinis ng MMDA. Itong residential area na to na dapat tinatanggal lahat ng nakahambalang illegal parking, kung ano-ano man. Yan, owner nakapark. Sinabi ko na dati sa isang MDA na constable eh. Pero sabi niya gagawa doon ng paraan. Pero kailan ko pa sinabi yun? Mga 6 months ago na. Ayan. Diba? Ito, illegal parking. Ano sila nakakakuha ng sasakyan na wala namang parking? Alam ko may batas na bawal yun. Minsan enjoy mo yung sarili mo sa traffic. Ganyan eh. Trip ng kotse niya oh. Diba? Old school. Yan. Sisingit tayo. Ito ang pagsingit sa ganito. Dito ka sa likod nito. Yan. Yan ang proper na singit na. Dito mo. Yan. Daya yun. Daya ang tawag. Yun ang konting kulang sa motor na hindi nagagawa ng mga kotse. Kaya kung sa inyo, motor na lang muna kayo kung hindi naman tag-ulan. Pag-enroll kayo sa sa Honda Riding Academy sa may Tikutan, meron doon basic ng pagmumotor. Kung gusto nyo mag-advance ng training sa motor, meron sa, alam ko meron ng Ducati Philippines, pero sa mga big bikers naman yun. Pero kung gusto nyo, kung since natin hindi naman can afford naman tayo sa ganun, or ayaw nyo naman ng ganun, join na lang kayo sa MRO na nagbibigay kami ng konting tips, training. Actually dapat sa mga ride guardian lang yun o sa mga marshal, pero ino-open na rin ng MRO sa mga gustong mag-advance ng riding, ng technique nila, para matuto ng gusto, ma-enhance ang kanilang pagmamaneho sa motor. Ito may ginagawa. Kaya siguro, hindi, yun siguro po sa traffic yan. Check ng video kung okay pa tayo. So sa likod, lagi tayo sa likod ng sakyan. Yung execute ng overtake yan sa ganyan. Ito nakakatakot pa kapagsak. Overtake, singit tayo. Okay, good. Automatic blink. Saan gumagamit ng ganyan, pero pala hindi naman pala diplomat. Ewan ko lang ha.
wala tayo sa motorcycle din, pero okay lang, at least malapit lang tayo sa motor jeep na to. Ay gagang jeep ka, sira ulo ka, pasok lang ng pasok. Sabi sa inyo, pagkasya yung manibela, kasya ng katawan. Huwag mo lang ipapaling yung katawan ng motor mo na magpo-post na yung box mo o may karga kasi lagot nakakama sa sasakyan na ino-operate yan mo. Lalo yung mga van sa kotse, walang problema. Pero minsan naman yung foot pegs ng backride mo, yun ang tumatama sa bumper at umu-overtake kayo o sinisingit. Kaya kudaw kayo sa ganon. Yan ang mga matsatsagang tao. Hapon yan, pero paano magkita sila. Kaysa naman ito makatambay ka lang. So ngayon, kaysa ito yung papasok ng UP, Katipunan City na tayo. Ito yung mga polis, mga hawi boys. Mata natin overtake dito sa Nova. Balik sa MC Lane tayo, or at least malapit, kasi itong MC Lane dito parang mali eh. Hindi ako overtake dito eh. Pwede pa siguro second lane, pero yung sa lane na ito, hindi namin sagabad yun eh. Delikado sa atin yun eh, para po motor. Nandiyan yung parking na ng mga businesses yan eh. Pag mapasok sila, umaatras, lumalabas o magpapark dyan, yun ang kalaban ng first lane eh, ng motorcycle lane eh. Kasama pa yung tricycle. Ang tricycle yan, wala mo, sarili po yan. Yan ang ingatan nyo. Tumulog sa pato, ito pa na po. Tsaka siya nag-signal. Hindi naman tayo alis. Pagka may pumapasok na ganyan, kung papasok sa kanan, pasok ka naman sa kaliwa kung nasa lubid ka niya. Baga, yung space na aalisan niya, doon ang papasukan mo, yun ang pinaka-effective na overtake or ng pagsingit. Kasi second lane na tayo, kasi delikado tong first lane. Ginagawa ko lang, nandyan ako nag-i-stay kapag open. Pero yung ganitong may pasok, ay risky yan. Life and din bang nakasugal sa'yo dyan. Kasi second lane medyo safe pa eh. Mape-predict mo pa eh kung may sipilis na sakyan, pero dyan hindi. Kaya ayoko rin mag-stay dyan. May discourage ko rin kayo mag-stay dyan sa kita mo yan diba? Pressing mo. Dito, yung mga parking dito, wala nang 1 meter na awiran ng or daanan ng tao. Na-violate na nila. Walang sidewalk. Kasi pwede na ng sasakyan nakabalagpag eh. O unahan eh. Ngayon, papakit tayo ng flyover. Katipunan flyover. Traffic. Ito yung dulo. Traffic na naman. Na alam yung oras natin tayo sa may kanan. Ito yung part na medyo sabi ko na hindi natin may iwasan minsan, pero kung maaari iwasan itong side na to, itong area to, dito yung maraming debris. Pero ngayon ginagawa natin kasi parang ito lang available na daanan. Pwede naman doon, pero parang masikip. O yan, kita may may nagkabanggaan. Okay, kaya naman pala discover na nila. Okay tayo dyan. Kaya pala may traffic, may banggaan, aksidente. Back to driving. So ngayon, pababa tayo flyover. Patawid na tayo ng Bigwason.
malapit kami sa may pedestrian overpass. Speed natin 78, 79. Walang speed limit dito na naka-indicate, pero alam ko 80 max sa ganito. Pag-type ko mo to balik sa M-Stain. Huwag na natin nakita ng gaano to na text. Good. Ito na. Yan, ito yung sitwasyon. Nandiyan sila yung mekaniko ng motor ko na si Doc Bird, saka Sir June Reyes, yung shop nila doon sa sitwasyon. Malapit lang yan, puro kanto doon. Unpredicted to, unpredictable. O lumilip po siya ng hindi nakasignal. Kaya unpredictable eh. Kaya importante yung signal light eh. Papipredict mo kung saan pupunta yung sasakyan. Pero pag hindi naka-signal light, yan, gagi to. Pag di ka alert, panundali ka eh. Sorry, nakapag SHI ako. Okay. Ngayon, nasa mga motor tayo. Iwas na pare. Ang position dapat natin sa bawat isang motor, staggered. Meaning, alternative tayo dapat. Hindi ka dapat parallel masyado. Nangyari na yung pagbahid muna kayo. Pero dapat staggered para yung room mo sa kanan mo at hindi na iiwasan ka, makakalusot ka. Pero sa ngayon, pwede natin overtakean kasi wala namang obstruction. Bagal siya sa tomato pero may taxi, overtake tayo sa kanya. Huwag naman yun. Delikado. Sabay tayo lahat yan. Overtake na rin dito. Since merong obstruction, preno engine brake. Okay, effective yan, engine brake. Alam naman yung mga wala sa linya. Ngayon, hindi tayo mapatentero sa linya na to. Kasi 2 lanes lang to. So, no choice ka kundi gumitna at magpalit-palitan o makapag-filtering yung tawag ka dyan. English word, filtering or whatever. Ngayon, ang MC lane nasa bandang kanan since yes, ano na to, 4 lanes na to. So, ang MC lane nasa kanan natin. So, balik tayo sa kanan, hanapin natin yung point na makakapasok tayo. So sa likod ng taxi pwede na. Kaso mo, parang ka din trap. Yun, binagyan tayo. Mas tayo sa entry lane. Unti lang yan. Hindi kailangan madiliin ng pagpasok ng pagsingit. Okay. Almost there. Yan. O, entry lane. Kakakanan natin. Kung ma-upload ko to, mag-post kayo ng comments, suggestions kung anong mali ko at dapat i-correct at more tips para pa sa iba na hindi ko na banggit. Hindi ko alam kung dapat ko bang gamitin ng organization sa ginagawa ko kasi pag may mali ako baka naman maapektuhan ng org natin. Pero anyway, since wala naman tayong binabiolate, ano na rin natin, ibanggitin na rin natin sila MRO. Ang MRO, Motorcycle Rights Organization, sila yung nangangalaga sa ating mga motor. Ito, kita nyo yung semento na yun, makintab. Yan, sa reflection ng araw. Yan, makintab yan. Delikado yan pag umuulan. Matulas yan. Yan ang iiwasan nyo.
napunta na naman tayo sa gilid na to kasi no choice tayo. So overall madalas hinaharap pala ako na pupunta dyan, pero dapat talaga as much as possible iwas tayo dyan. Ito ang problema ng ng MMDA. Kaya sila hindi nire-respeto dahil sila mismo wala silang respeto sa sarili nila. Dapat may bantay dyan, wala sila. Tapos ginagawa nila, dinededman nila yung mga violation na maliliit hanggang sa dumadami, nasasanay ang tao. Kaya ang tingin sa kanila tuloy nakikinabang pagka sa mga public utility na hintuan ng ganyan. Kasi dinededman nila yung mga violation. Sabay, tao rin naman sila, hindi maaari sa kanila yung ganun dahil possible na baka nakakatingin sila ng harassment sa mga drivers. Stoplight tayo. Pedestrian lane, yung mga motor na dalawa. Ano pa rin dito? 10 seconds, 9. Dapat pinag ko na yung mga taxi na yan tatlong yun, yung kotse, dalawang taxi tsaka isang dancer. Dapat pinag ko na sila dun nagpiting the red light na sila dito. Ito yan ang mga delikado yan, putik, madulas yan, putik na pasa. Ito ulit tayo dito sa yan, alis na nga tayo dito. Okay, pagpating tayo sabihin nyo naman 11, 10, 15, wala ka po. 17 ka pa na. Kapag nga, pag sinahan nyo agad, kasi pakapit ka sa lingit, kung pumasok sa lane mo, dali tayo. Dali ka. Kailangan ano tawag doon? Anticipate mo kung may open sa harapan mo, possible at may tapat ng sasakyan, possible din na overtake sa doon. Dapat anticipate mo doon. Pero na lang kung nagkakitaan kayo, mahirap kung hindi kayo napansin, pagpasok niya, dali ka. Ngayon, nakakita yung flyover. Kung ba nagsakit tayo dito, katapat natin. Kung kakaliwa to, ay kakanan ko, tayo kakaliwa. So, kailangan unahan natin siya. So, okay. Ang signal, aligo tayo sa achieve. Ano natin attention. Bakit na tayo sa flyover. Huwag tayo sa gilid. Ngayon, delikado dyan sa gilid. Akala ko mo naman pag nakahulog ka dyan, lagpag ka sa may flyover, double dead ka dyan. Pag nalaglag ka, nasa gataan ka pa. Kaya ako, bihira ako sa gilid niyan. Madalas dito ako sa gitna. Sa flyover ako nag-overtake. Tapos sinisingit din dito ako sa gitna. Hindi ako sa gilid. Siguro, pasok lang, sabay balik ko sa gitna. Dapat laging check yung motor nyo, dapat laging maayos kondisyon para hindi kayo nagkakaproblema. Lalo yung gulong, kung kaya nyo kung pwede mag-tubeless kayo, mag-tubeless na kayo. Tapos kung habang naka-tubeless ka, magpagay ka na rin na
cycle seal, na-advertise ko itong cycle seal. Kasi kahit tubeless ka, what if kung yung pako masyadong malaki katulad na nangyari sa akin, tumatama sa kapaloto ko. So no choice ako kung di tanggalin. Buti na may cycle seal ako. Pero yung cycle seal ko, sobrang laki ng pako kasi di 4 pa naman. Okay siya, pero mga 3 days lalambot yung gulong ko. So para maalis ko yung lagi ako nagpapahangin every 3 days, pinapatsyan ko na lang yung gulong ko, pinapusukan ko ng gulong. Pero okay pa rin sa agency. Talagang effective talaga. Kasi lalo kung mga diunong pako o maliliit na minor na tusok, which in fact mga gulong ko ang dami, mga maliliit mga diunong na pako, ang dami nakapaon. Tinanggal ko na yung iba, pero okay pa rin yung gulong ko, yung hangin. So okay ngayon, tayo sa C5 Pasig. Ang motorcycle na yun, sa kanan na naman. So balik na naman tayo sa kanan. Pasok. Hirap kung nakakasabay ka mga truck. Umalis, ang Shimano, may space yun. Parang, ang motor kasi parang hangin. Kasi kailangan overtake na siya. Yun lang eh. Nagbaba naman kasi si space na naman, bakante. Walis yun. Pinanggalit nyo pa, walang tayo. Huwag lang to kakanan yung sasakyan na to. Hindi, gali tayo. Good. Ayan, pumasok din tayo. Ito common na wala naman kung ano kasi. Ayun nga ba yung ganyan. Pag natalo yan, away ang abutin mo. Sabihan ka pa, kampatis, sinisingit ka pa. Hindi mo na inantay. Nakakasabay na motor sa likod. At isa pa, pagka marunong na kayo sa motor, yung balancing, nasukuhan yun. The more na hindi mo binababa yung paa mo, the more na mas madali sa'yo makaarangkada, makabalance sa know your bike. Kaya nga, alam mo yung balance ng motor mo, balansin mo sarili mo na hindi ka dapat umaapak every time na mahinto ka sa traffic. Kaya yun ang isang maganda sa nagtitrain ka sa MRO. Yung turo natin yan sa MRO, yung balance. Train niya kumay-kumay. Pag nasit ka dyan, pahirapan umahon kasi tanto, tapos walang boiling gulong mo. Pag nalagdag ka dyan, pahirapan umahon, aapak talaga. Anyway, ito tuloy open to. Since ganyan ng kalye, walang debris yan dahil laglag lahat nito sa baba. Ayun, dito sa ganito, daw ka baka may kumanan, so dapat aware ka ano yung nakasignal. Dito okay, wala. Kasi yan, may mga ebidensya na nagkabanggaan, nagkasalian. Hindi nyo pansinin yung asfalto nito. Yun ko, nung unang ginawa to, halos ka level lang yan eh. Hindi na natin tinatabasan o hindi na nila pinutok lang, patong na ng patong, kaya kapal na tuloy. So sinit pa rin.
sa likod ng Nova. Good. Ngayon, kita yung tansya yung spasyo. Pag ang side mirror ng sasakyan ay halos katapat na ng linya, ibig sabihin, yung kabilang side niya, maluwag yun. Mga manipela at higit pa. Mahaba luwag nun. O, isang manipela na pala. Bikers, maganda rin pa sumingit ko sa motor lalo sa traffic kasi maliit na yung halos katawan lang nila patas tumatawid. Talo ko sana yung nagbibisikleta hindi maabutan kahit yung motor, kahit anong lakas ng motor mo. Pero eto ngayon mukhang amateur. Pero pa nawa tayo maganda tayo sa kanya. So ganyan, para mapansin ka niya, mag-flash ka, pero mukhang pinara niya na eh. Huwag ka na pumasok. Ayun, mag-arte ka muna siya ngayon. Kasi yung kinakain ng space niya, sabihin, tumitigil siya dito eh, sa kapila eh. Or na yung katawan ng motor yung sa kanya, more on sa kanan pala, sorry. Tayo sa kaliwa kasi ayaw pa tayo umovertake sa part nito unahan. Kita nyo, nasa MC lane tayo, stay tayo sa MC lane. Ayan, nakatalan tayo sa pasok sa flyover tayo ngayon. Itong overtake pa to. Ay, pasok na. Ay, nag-signal eh. Ang hirap sa itong hindi ko na consider ang nasa likod nila. Saan naman nila na overtake pala sa kanya. Nag-signal nila. Isa naman po sa accident. O madalas pala. Kasi hindi nagbibigay ng indication na doon pala sila pupunta. Samantala meron namang kaya nga nilagay yung stick niya sa may manibela sa may kaliwa nyo. Ang signal ba? Pataas pa ba? Ito mo yung kaliwa. Dilayang pa ba? Ito mo pakanan. Ulak ang pataas. Kamuta pa na ito. Left and right. Left, right. Proper speed yung overtake. Dapat sa inyo, okay pa rin tayo sa isang lane as long as nakali mo halos ang protected lane. Hindi naman sisitahin niya siguro dahil overtake ka lang naman. Huwag ka lang kung babarubal. Ito, kita mo na palibot yung side mirror yung open kong kanan. Kaya ito, o diba? Hindi ko ako, magkita ito eh. Meron kasing kali na malapad talaga yung linya. Kaya nga pag malapit ang side mirror niya sa linya, katapat halos isang di pa yung open na space dun sa kabilang side niya. Sasakyan ito sa tayo sorry ka pasensya kasi sumingo tayo ng bigaan. Laging ganun dapat kasi kung di mo iwasan kaysa mamadisgrasya ka, sumingit ka ng sumingit pero humingi ka ng dispensa para sa knowledge mo yung malimit kasi hindi mo na-prepare sa road mo kaya ka nag-overtake ng alang-alang. Pero kayang iwasan kasi yung kadalasang cause na accident yung sudden na overtaking na hindi prepared. Kung bigla may sumingit mo overtake, bigla sumingit ibang direksyon ang masakyan. Kakanan tayo papuntang Kalayaan, Makati. So, prepared mo na yung motor mo. So, mag-signalize ka na.
Yan pa mga silo dito. So, overtake. Tayo sa kanan. Sa NCB. Maganda, papanggitin ko na rin yung camera ang ginagamit natin. Ito ay SJ4000. Dito siya sa Quirino Avenue, worth 4,000 halos. Pag bumili ka extra battery tsaka desktop charger plus memory, abutin ka halos ng 5,000. Pero sulit na yun. Yung kit niya, meron na siyang OC, waterproof. High definition siya, 1080p, 720 at 60 frames per second. Per minute. Ano ba? Per second. Pansin yung ating ulap, medyo, may pataya po siya. Hindi yung malaman kung yan yung pollution or ulan. Possibility na both na yan. Ulan at pollution. Doon natin isang oras. Ilang oras tayo nagbabiyahe. Ito na sa video mamaya. Ano tayo sa gilid ha? Yung gilid kanina. Ay, 200 daw sabi niya. 200 yung signal niya. 200 yung gano'n. Kung sabay naka-point down, may 2,000. Sa mga sabong yun eh. Okay. Yan, signal lang. Ito sa mga ganito, pag may pedestrian lane, laging asahan nyo baka may tumawid. Lalo kung may mga sasakyan may naka-over, hindi mga daw kayo. Baka bigla may tumawid na bata. Nakakatakot yung bata kasi isa na una sa nanay. Kaya dapat anticipate nyo pag may pedestrian din. Kasi mano, naka-ready ang kami mo sa preno, harap likod. At naka-ready ka for iwas. Pero kung hindi po traffic, preno ka lang talaga. Kasi nung nakadali ka pa, di ba nang bumangga ka na sa mga kotse, huwag lang sa tao. Kasi ang tao, pag nabalian yun o naman yan, dadalhin yun habang buhay eh. Eh sa mga sasakyan, wala pang isang linggo, napalitan mo na yung parts. Nabibili lang. Yung buhay ng tao. Sasagot yung pasyente. Sasakay. Kasi sasagot yung pasyente. Yung magaling naman. Sanitation. Pati yung kanyang dapat yung tanong na gasa mo siya. Dapat mabayaran mo yun. Or pa-compensate mo yun. Halos marami na tayo sa ito Makati na to. Pero malayo pa tayo sa Paseo. Tayo. Okay. Dapat nire-respeto natin yan. Ayoko dun kasi yung mga kumakanan tayo. Wow, gandang view. Lahat tumawid. Yes, man.
Engine brake, diba? Kasi nag-engine brake tayo. Na light engine brake. Dalawang lane na tataguran mo. Total lang 4 na rin. May center island naman. Sana ko walang center island. Dapat pag may center island, hindi na kailangan ng pedestrian overpass. Yung dalawang lane lang. Sayang pera. Sis ng taong bayan. Ito, di dapat tayo dito pero notice tayo. So, ito yung part na open. Go. Baba ba? Hindi rin dito eh. Ang baba. Kasi lahat ng passenger ng mga sakyan, lalo sa jeep, ito rin mapalamat kung may baba ba. Kasi titigan sa driver yung ito yung nag-aantay ng tiyempo para pumara. FX, anticipate na rin yung mga lugar na babaan sa kaya. Hindi nyo mape-predict kung may sasakay babaan. Sa mga taxi ganun din eh. Ay, sa taxi hindi nang masabi kasi puro door-to-door ang taxi. Wow, smog na yan. Yung nakita natin sa Makati, tulong sa Makati, yung polusyon. Hindi mo bakyat. Doon sa baba. Marami niya po yan. Tayo sa gilid kasi gano'n na eh. Ito lang problema natin pag ito limit na tapos tayo pagod na rin ako habang biyahe. Naramdaman ko na yung pagod. Pag natitigilan ako, siguro nakaramdam na ako ng pagod. Ang concentration mo na lang makasingit. Nawawala yung concentration ng usapan. Dito naman ang plate number rin yun. Bawal yan na. Sa gilid wala na yung reflectorized na part. So ina-alog ka ng patasyon nyo lang. Si tatang ang nasa unahan. Yan, sana lilipat. Ay, hindi lilipat. Okay, tayo dyan. Sana pa ganun si tatang. Tatang nga ba yung tatang? Tatang na rin tayo. Malapit na. By the way, ako po si Pinoy Smoker. Ang gumagawa ng video. Ay sa kanan tayo. Wala. Tenga tayo dyan. Tatay nasa unahan. Kopya. May popcorn. Ito yan. Daming debris oh. Oh. Sasako pa. Ito pa. Sasupay. Ano. Etc. Ano. Papasin ko lang, Makati, ang dumi ng flyover. Ito lang ang flyover ng pinakamarulis na nakita ko.
Yung flyover ng Makati, parang wala naglilinis. Ano, napansin mo, ang daming dumi-dumi. Oh? Talagang ito pinakamarunong flyover ang nakita ko. Okay daw kayo sa mga ganito kasi baka biglang may papasok na motor. So ito sa pag-suso ng motor. Kasi minsan ganun yan sa kabila, nailip sila, papasok sa nakitang mabilis, may moving sa area mo, papasok sa area ng galing dito sa bilang yun, sa may gilid na gilid. So yan pag-singit. So kung mo ng konti motor mo para mabali mo ang manibela mo, ay angle mo na lusot ang manibela mo na hindi patama. Wow, ang bagad niya, nakatawa siya. Dito tayo. Anyway, hindi natin lagyan si Beast na nakabuli natin para mag-bleed tayo ganon. So pinag tayong rider. Singit-singit tayo pero never tayong pambabala sa ubas ng kapwa natin. Sige tayo. Yan ang gusto ng kumain sa ating mga riders. Tayo magiging beast mode, discipline mode tayo. Wow, makulimlim ang Makati. Possible na umulan yan mamaya. Patak na. Anong open na part? Ito. Kanya, iniiwasan natin bumaba ang ating paa. But sorry, tumama yung ating handbrake sa styrofoam na isip niya kasi pumaling bigla eh. Ay, patay tayo ko. Okay, maneuver yan. Maneuver na walang apak-apak. Pero huwag kang pilitin pagka alam yung alanganin na huwag kang pilit kasi magagalit ng tayo yung isipan mo. Nasabi mo, may kayo mo. Kasi minit na pa kasi. Ano eh, maliit. Ito tayo. Nakatawa natin eh. Traffic. Kailangan mag-pull down tayo sa kalahin para mag-pull down sa katawan. Kasi air-cooled ng suit natin. Kasi walang air-cooled. Air-cooled tayo. Kaya sana naunuhan din kung ba't sumisingit ang mga motor. Kailangan ng palamig. Kailangan moving lahat yung motor. That's the reason kung bakit tayo sumisingit.